morning po. Kumusta na po kayo? Purihin ang Panginoon ngayong pong Wednesday morning. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan. Buhat po dito sa ating pinakamamahal na Crossroad United Methodist Church. Aking pong ibabahagi sa umagang ito ay may kinalaman pa rin sa ating tinatalakay na The Beatitude o ang mga sermon na ating Panginoon sa bundok. Sabi po sa Matthew chapter 5 verse 7, mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. May mga nagsasabing mahirap ang maging mahabagin sapagkat karaniwan ang mga mahabagin ay naloloko. Paglalalangan, bagamat tama ang kanilang obserbasyon, ang malaking tanong ay ito, kaya ba nating hindi maging mahabagin? Hindi pwedeng ang pagiging mahabagin ay gawin natin isang opsyon. Sapagkat ang pagiging mahabagin pala sa iba ang gagawing sukatan ng Diyos sa ipagkakalob niyang habag sa atin. Kung mahabagin tayo sa ating kapwa, mahabag din siya sa atin. Kung hindi tayo nahabag sa ating kapwa, hindi siya mahabag sa atin. Ang totoo, wala naman tayong magagawa ibang idiman sa Diyos, kundi ang kanyang mercy. Ang kanyang habag. Pwede ba natin ipagmalaki ang ating kabutihan at sabihin, Panginoon, sapagkat ako'y mabuti, ibig mo sa akin ang hinihingi ko. Sa Matthew chapter 5 verse 7, sinabi ni Jesus ang kondisyon upang kahabagan tayo ng Diyos. Kailangan magpakita rin tayo ng habag sa iba upang ibigay din ang kahabagan ng pagiging mahabagin. Ikinuwento ni Jesus ang talinhaga tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. Sapagkat siya hindi marunong magpatawad, hindi rin siya pinatawad sa kanyang pagkakautang. Sapagkat hindi siya marunong mahabag, hindi rin siya kinahabagan. Sabi sa Matthew chapter 18 verse 32 to 35, pinatawag ng hari ang malupit na lingkod. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ko sa iyo. Hindi ba dapat ka rin mahabag sa iyong kapwa? Hindi ba dapat ka rin sanang mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari siya ipinabilanggo hanggang sa makabayad ang lahat ng kanyang utang. Ganyan din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit, kung hindi ninyo papatatawarin ng buong puso ang isang mga kapatid. Kaya nga sa umagang ito ng ating morning devotion, ini-invite tayo ng Panginoon na maging mahabagin sa ating kapwa upang tamuhin din natin ang kahabagan na nagmumula sa ating Panginoon. Alam ko po na hindi ito madaling gawin. Hindi ito madaling isagawa sa atin bilang mga tao. Subalit sa tulong ng Panginoon, sa tulong ng Banal na Espiritu, ay tayo ay magiging mahabagin. At kapag tayo ay nahabag, kapag tayo ay maging mahabagin, sabi dito, mapalad tayo sapagkat kakahabagan din tayo ng ating Panginoon. Nawa, magsilbing reminder ito sa bawat isa sa atin bilang lingkod ng Diyos na kung saan isa sa mga mapapalad o isa sa mga masasaya o sa The Beatitude ay kaakibat ang pagiging mahabagin. So kung merong model ng pagiging mahabagin, walang iba kundi ang ating Panginoon, sapagkat siya ang unang nahabag sa bawat isa sa atin, sa ating kalagayan. Nahabag siya sa atin, kaya naman dapat din tayong mahabag sa ating kapwa at isabuhay ang ating natutunan sa umagang ito, sapagkat ito ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon, samahan sa mainit na panahon at maramdaman ang kanyang habag lagi na sa ating mga buhay bilang mga lingkod at kumikilala sa ating Panginoon.
tayo ay manalangin. Banal at mapagkalingang Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Wednesday. Dahil muli ay kinatagpo mo kami sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion na ito. Salamat po Panginoon dahil Ikaw ang unang nahabag sa bawat isa sa amin. Kaya naman sa umagang ito, tinuturoan mo kaming maging mahabagin sa iba. Tulungan mo kami Panginoon sa kabuuan ng araw na ito. Samahan niyo kami Panginoon. Salamat po sapagkat sa kabila ng mainit na panahon ay unti-unti na pong umuulan sa mga ibang lugar. We pray Panginoon na magtuloy-tuloy na ito upang tuluyan ng maibsan, mabawasan ang init na aming nararamdaman. Patuloy ko pong pinagpipray sa iyo ang lahat ng mga nanonood sa mga oras na ito. Ano man po ang kanilang pinagpipray, bigyan niyo po ng katuparan. Tulungan niyo rin po ang mga kapatid namin sa ibayong dagat. Malayo man sila ay katagpuin mo sila. Ingatan niyo po sila sa kanilang pagtatrabaho. Ganon din po ang pamilya na yung iba ay kasama nila at yung iba naman po ay nandito sa Pilipinas. Pinagpipray ko rin sa iyo ang kabuuan ng CUMC family. Sa mga oras na ito ay nanonood, ang iba ay papunta sa kanilang trabaho, yung iba ay papunta sa paaralan. Samahan at ingatan nyo kami sa buong maghapong ito. At doon po sa mga kapatid namin, sa mga kamag-anak namin, sa mga kakilala namin na sineshare, tinatagan din po ng broadcast na ito. Salamat din po sa kanilang mga buhay. Pagpalain nyo rin po sila. At nawa ikaw din ang patuloy nilang maranasan, makita, mahayag sa kanilang mga buhay. Huwag niyo po kaming iiwan, huwag niyo po kaming pababayaan. Samahan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Pinagpipray ko rin sa iyo mga gawain, ang mga midweek service na gagawin mamayang gabi sa bawat iglesia. Nawa maging pagpapala ang mga patotoo, ang mga awitan, ang mensahe, ang panalanginan, at magsilbing kalakasan, inspirasyon, katatagan sa bawat isa sa amin. At lagi naming ihayag ang panalangin ng aming mga puso at makakaasa kami ikaw ay tutugon, sasagot sa aming mga panalangin. Samahan niyo rin po Panginoon ang mga kapatid namin na nakakaranas ng mga matitinding pagsubok. Tulungan niyo po silang magtagumpay ito. At doon sa mga kapatid namin na nawalan ng kanilang mahal sa buhay, patuloy ko pong pinagpipray sila. Nawa ang pangunguna, pang-aaliw ng banal na espiritu ang iparanas mo sa kanila at katagpuin mo po sila hanggang sa maalis ang sakit na kanilang nararamdaman. Marami po kaming nais ilapit sa iyo. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang upang maging karapat-dapat kaming iyong mga lingkod. Patnubayan niyo po kami, Panginoon. Huwag niyo po kaming iiwan sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa mga oras na ito. Ano man ang kanilang ginagawa, salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at dakilang tagapagligtas. Amen. Yan. Tapos na naman tayo sa ating isa na namang edisyon ng Morning Devotion ngayong Wednesday morning. At we pray na patuloy po tayong samahan at ingatan ng Panginoon sa kabuuan ng araw na ito. Sa mga ibang lugar po ay medyo umuulan-ulan na. Dalangin natin sa Panginoon na nagtuloy-tuloy na ito upang mabawasan at maibsan po yung mainit na panahon na ating nararanasan. Mag-ingat po tayo, minom po tayo ng maraming tubig at huwag po tayong magbababad sa initan kung hindi naman mahalaga yung ating mga lakad. So mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti, hindi lamang noon, hindi lamang ngayon, kundi sa mga darating pang panahon. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!